Madadagdagan na naman nga yung bilang ng mga gulay natin dahil nga mga mare nagpunla na nga sila ng sili at pechay dito. Eto nga si Pangit bago nga umalis nakakita pa nga dito ng bulaklak nga ng kalabasa. Sabi ko nga sa kanya magtanim nga rin siya ng ganito mga mare yung gumagapang na lang. Parang tingin ko nga mas maganda kapag gumagapang lang kaysa nga siya nakalagay sa balag. Dahil nga dati nagtanim nga rin siya at wala nga yung mga maring palag. Ganito lang gumagapang sa lupa, ang daming ang bulaklak at talbos. Nga to mga mare sa maganda nga sa kalabasa habang nag-aantay ka nga ng bunga meron ka nga rin mapapakinabangan. Kaya kahit papaano ay hindi ka rin talaga maiinip nga mga mare at tuwang-tuwa nga siya dito at napakaganda rin naman talaga ng bulaklak lalong na nga sa umaga. Ngayon sa napakaganda nga mga mare kapag nga meron kang kalabasa. Nakakainganyo nga rin kasing mamitas paano napakaganda nga mga mare ng bunga. Ay bunga tuloy talbos nga at syempre yung bulaklak. Aga nga sila mga mare umalis kasi bibili nga ulit sila dito ng pids kasi naubusan na nga rin tayo. Dinamihan na nga nila para hindi na nga sila babalik nga mga mare ng babalik. Dahil hindi nga to kalapitan nga sa atin mga mare. Ang dami mo rin talagang barangay na malalampasan bago nga makapunta dito. Dito nga kami mga mare malapit nagtatrabaho noon. Naman alam nga to ni Pangit naggawaan nga dito ng pids. O siya eto kinarga na nga rin nila. Bali 5 pala mga mare yung binili nila. Dapat daw 6 kaya lang available ay 5 lang. Nga rin kami dito mga mare malapit na kaibigan. Hindi na nga lang din nakapunta si Pangit. O siya eto pa nga mga mare. Bumili na nga rin sila dito mga mare ng crack corn para nga do ihalo sa pids. Nagsuggest nga rin ako kala Pangit na kumuha na nga lang din ng kangkong para nga mas makatipid. Tapos meron nga tayo ditong isang kaban nga mga maring palay. Tapos gagawin nga natin kukunin natin yung darak ihalo nga din. Dahil hindi nga mga mare kamurahan etong pids pala. Nakabili na nga rin ng pataba si Pangit kasi kailangan na rin talagang patabahan yung ibang mga gulay nga natin dun para tuloy-tuloy ang laki. Hindi naman nalatang gutom na gutom nga itong si Pangit. Paano pagdating ay kumain na nga ng paborito niyang kuhol. Kagabi niya pa nga itong mga mare inulam kaya naman minatera inulam niya nga ulit ngayon. Eto nga mga mare pagkatapos nila noon pumunta na nga rin sila dito sa bukid at eto binaba na nga rin nila yung pinamili nila. Itong mga nakarang araw nga ay napakagaganda nga mga mare ng araw. Hindi na nga masyadong makulimlim nga ngayon kaya tirik na tirik nga yung araw ngayon. Kailangan din talaga matmaya diligan yung mga gulay natin dito mga mare kasi kung hindi ay talagang matutuyo nga sila. Naku mga mare, malapit na naman nga mag-summer. Parang kailan lang itagulan ngayon, summer na naman nga. Kayo mga mare, saan balak nyo nga pumunta sa darating nga na summer? Naku kami mga mare, hindi talaga namin naiisip yan noon. Pero dati, lagi ko naririnig sa mga klase kung magbabakasyon daw sila sa ganitong lugar. Magsiswimming sila kasi nga tag-araw. Ako mga mare, taga-pakinig lang dahil wala naman kami pupuntahan kundi sa bukid lang. Tamang tulog lang sa tanghali. Pero nga ngayon mga mare, siguro kahit papaano meron nga tayong pupuntahan kahit isang lugar ngayong taon. Baka mga mare sa Abra na naman nga. O siya mga mare, tingnan nyo na naman nga yung mga itik dito tuwang-tuwa. At syempre, tuwang-tuwa nga rin yung mga binhi nga ni Pangit dahil dinidiligan na naman nga siya. Kaya naman nagsisipagtubo na nga rin. May ilan-ilan nga mga maring tumubo kasi nga mga mare libre nga lang yun. Kumbaga free lang dun sa nabili naming binhi. Kaya bumili nga ulit ng panibago itong si Pangit nga mga mare ng binhi. Napakamahal pala mga mare ngayon ng labuyo. Kaya naman sabi ko kay Pangit magtanim nga rin siya. Para kahit papaano kapag marami nga mga maring bunga ay pwede nga nating ibenta. Sa ngayon kasi talaga ay kailangan na nga rin natin magtanim ng magtanim. Para naman sa ganun ay may extra nga tayo mga mare. Kapag bibili tayo ng panibagong binhi ay dito na nga lang din natin kukunin. Kumbaga kahit papaano ay umiikot nga siya. Eto nga si tatay mga mare sa wakas nakapunta na nga rin ulit siya dito. Kaya naman nagdililid na naman nga mga mare ng pataba. Habang si Pangit abala naman nga mga mare sa kanyang pagpupunla nga dito ng sili at pechay. Maganda rin kasi mga mare yung pechay na hindi nga siya sinasabog yung isa-isa nga. At saka hindi nga pwede mga mare isabog dahil nakabitin nga ito dun nga sa 1.5 nga mga mare na recycle nga ni Pangit. Dahil mawawala na rin kasi ng space nga dito mga mare kasi naman napakadami na rin talaga nating gulay. Sabi ko nga rin kay Pangit magtanim rin siya ng ampalaya nga mga mare nung malalaki. Para kasi itong ampalaya na natanim nga ay maliliit nga hindi nagsisipaglaki. Eto nga mga mare yung tinutukoy ko sa inyo. Abay may pakinabang din ang pagiging mahilig nga nila sa soft drinks. Isa naman nga mga mare pakalat-kalat nga lang ito at hindi naman kasi dito nabebenta kaya ginawa na lang na ganyan. O diba nakatulong pa nga tayo sa kalikasan. Sabi nga ni Pangit tataniman niya nga daw to ng kangkong. Tingnan nga natin mga mare kung tutubo nga yun dito. Sabi nga ni Pangit kami na nga lang daw ang bahalang kumuha dito kasi nga sakto nga yung height namin sa may balag. Kanila kasi ay talagang kailangan pa nga nilang yumuko. Bigla nga tuloy ako na-excite nga mga mare kapag nga lumaki na nga si Gail tapos dito nga siya lalaki. Kahit hindi niya nga mga mare maranasan yung tumira nga sa bukid at least maranasan niya man lang nga yung marami
dami ng gulay sa paligid. Yung wala siyang choice kundi nga mga mare gulay palagi ang kakainin niya kaysa nga mga mare sa hindi masustansyang pagkain. Ba mga mare, pagpasensyahan nyo na kung si Chucho nga ay mariring nyo nga sa background nga natin. Ganyan talaga si Chucho kapag may ibang tao nga mga mare, ganyan na ganyan nga yung boses, parang nakakatakot. Siya eto, nagtulungan na nga si Kuya Noli at si Pangit nga mga mare dito sa tansi. Kala mo tuloy magtitinda nga mga mare si Pangit ng 1.5 na nilalako. Abay, sinabit na nga niya sa sarili niya, parang hindi na nga siya pabalik-balik pa. Ang pagpapaganda rin talaga mga mare ng tani naman ay talagang kailangan din talaga ng oras. Pero kahit ganoon, pasasaan ba pag nga mga mare pinaghirapan ay makikita mo nga naman talaga na napakaganda na hindi mo namamalayan. O siya, ito nga mga mare na nanghalian na nga rin sila nga dito. Dahil nga sa daming ginagawa, hindi na nga rin sila nakapagluto. Siguro nga mga mare kapag andito na nga tayo at nandito na nga rin si Gael na pwede na nga natin siyang dalhin ay talaga magluluto tayo dito. Kaya nga lang, syempre ilalabas nga natin yung kalan nga natin mga mare. Dahil ngayon nga mga mare, sobrang dami nga nagkalat na sakit ng baby. Ito nga si Pangit na huli na nga kumain dahil nga mga mare nauna nga siyang kumain kanina. Bay, tinanong ko nga kung bakit nga mga mare nahuli siya, yung pala tulog siya kanina. O siya, nung nakapagpahinga na nga silang lahat at eto, nagtanim na naman nga sila dito. At syempre, nagpataba na nga rin sila mga mare. At eto nga si Kuya Noli, may pawaki-waki pang nalalaman. At eto nga yung kamatis natin, tinitingnan nga yung mga mare ni Pangit kung meron nga mga bunga na. Pailan-ilan, may mga bunga na nga mga mare. Sa susunod, may makikita nga tayo dyang orange-orange. Napakaganda kasi nga mga mare na kamatis kapag nga namunga. Dahil talaga namang mga mare, napakadami kumpul-kumpul patas ang ganda rin ng kulay. May mga bagay talaga na hindi natin nga mga mare inaasahan. Maaga nga sila umalis doon para nga mga mare maaga nga sila makauwi. Kaya lang sumabog nga daw itong gulong. Doon na lang nga mga mare, meron nga ditong malapit nga na paggawaan. Hindi na nga rin mga mare natin masisisi yung kolong-kolong paano isang taon na nga rin itong gulong at talagang manipis na. Magbibigay pa nga rin tayo ng munti regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlog. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.